Magandang buhay, ito po ang Botardo Channel nagbabahagi ng istorya tungkol sa bug. Nasubukan mo na bang titigang maigi ang isang bayong? Ang ibig kong sabihin, sinuri mo na ba itong mabuti? Yung mismo saan ba nagsimula ito? Sino ang nakaimbento nito at tunay na istorya nito? Ating ibabahagi ngayon na. Ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang isang palengke, ang ritmo ng mga yabag. Madaming tao naglalakad na mimili, nagmamarites. Hehe, bumibili ng kanilang ulam at pagkain. Mga lola na may bit-bit na bayong galing sa palengke at pamilihan bayan sa inyong nayon o lugar. Malapitan, bayong na hinabi, nakapatong sa balikat, minsan nakayakap at bit-bit pa ito. Punong-puno ng mga sariwang gulay, mga pagaking karne, mga kung ano-anong binili mula sa palengke na pagkain. Mga isda, gulay, karne, manok, mga prutas, mga sibuyas, bawang mga pangsakap sa lutuin. Karaniwan itong tanawin. Sobrang karaniwan, baka hindi na natin napapansin sa ating palengke dahil pangkaraniwan lang ito sa lahat ng mamimili sa palengke. Pero ang katangi-tanging bayong na ito ay higit pa sa isang lagayan ng pinamili at bahagi na ng iyong buhay sa pamamalengke. Isa itong piraso ng ating kasaysayan na hindi natin minsan pinapansin dahil simpleng bagay na nakakatulong sa atin mula noon hanggang nagyong henerasyon. Isang patunay sa pagkamalihay ng Pilipino, sadyang tunay at orihinal na pagkalikha na dapat ipagmalaki kahit simpleng bagay lang. Isang simbolo ng ating malalim na koneksyon sa lupa at pangkatao bilang Pilipino. Ang bayong ay hindi lang basta bag. Isa itong kuwentong hinimula sa mga dahon na mula pa sa ating mga ninuno na dapat natin malaman sa bagong henerasyon. Break time 05! Upang maunawaan saan nagmula at ano ang paggawa ng bayong, kailangan nating maglakbay pabalik sa nakaraan. Mula sa ating mga ninuno sa unang panahon na hindi pa uso ang plastic. Matagal bago pa man dumating ang mga galyon ng Espanya sa ating mga dalampasigan o sa ating lugar Pilipinas. Ang sining ng paghahabi ay isa sa mga pinakamatandang tradisyon sa Pilipinas, isang sining na mula sa ating mga unang tao at ninuno natin. Ang mga ebidensya ng mga hinabing banig at basket na libu-libong taon na ang tanda nito at nanatili pa ring buhay sa ating bayan at purok. Ang ating mga ninuno ay mga dalubhasang manghahabi ng mga bagay nito sa paggawa ng bayong. Lumilikha ng kasuotan o damit noon sa mga unang henerasyon. Lumilikha ng masisilungan o mga bubong sa bahay. Ang tawag ngayon ay pawid. Lumilikha ng mga kagamitan, kagaya ng bag, hikaw, singsing, palamuti display sa bahay, frame ng litrato, at iba pa. Nagpatuloy ang iba't ibang paglikha nito. Hindi lang bag. Mula sa masaganang halaman sa kanilang paligid at pananim sa malawak na bakuran lamang sa lugar ng probinsya natin. Isinilang ang bayong mula sa sinaunang tradisyong ito, isang praktikal na imbensyon para sa mga taong namuhay ng malapit sa kalikasan sa kabundukan at probinsya. Hindi ito inimbento ng iisang tao sa isang partikular na petsa. Sa halip, unti-unti itong nabuo sa iba't ibang komunidad sa buong kapuluan at lugar na may paghahabi at pananim nito. Bawat isa'y iniaangkop ang disenyo batay sa mga materyales na makukuha sa kanilang rehiyon at lugar. Paano nga ba ginagawa ang isang bayong? Ang proseso ay isang magandang sayaw sa pagitan ng kalikasan at galing ng tao. Isang tradisyon na pinagyaman sa loob ng daan-daang taon ang nakalipas. Nagsisimula ang lahat sa pag-aani. Palmang buri halamang pandan water hyacinth. Dapat anihin ang mga dahon sa tamang panahon upang maging matibay ngunit malambot. Yan ang quality na kailangan sa paggawa nito. Ang hakbang na ito ay nangangailangan ng malalim na kaalaman, isang karunungang ipinasa mula sa mga pamilya sa mga nanay or inay, sa kanilang mga anak na lalaki at babae, at mula sa mga lola at sa kanilang mga apo. Ang paraan ng paggawa nito ay una, tinatanggal ang mga tinik at matutulis na gilid. Pagkatapos, hinihiwa ang mga dahon sa magkakaparehong lapad. Ang mga piraso ay ibinibilad sa araw sa loob ng ilang araw. Ang mismong paghahabi o paglalala ay kung saan nangyayari ang mahika. Pinagsasala-sala ng mga sanay na kamay ang mga tuyong piraso. Nagsisimula sila sa ilalim, gumagawa ng parisukat o parihabang pundasyon at paakyat sa mga gilid nito upang pantay-pantay ito sa paghabi. Ang karaniwang crisscross na disenyong sawali ay matibay at mahusay.
Dapat tama lang ang higpit. Kung masyadong maluwag, malambot. Kung masyadong masikip, marupok. Yan ang isa sa mga sekreto ng paggawa nito. At sa final na quality nito ay tinutupi at nilalagyan ng lock ang mga gilid sa itaas. Ikinakabit ang mga hawakan na tinirintas para tumibay. Bawat bayong ay isang natatanging likhang sining, dahan-dahang ginawa at gawa sa kamay. Nagmula pa sa ating ninuno ang kaalaman nito na pinasa o pinamana sa bawat henerasyon. Sa likod ng bawat bayong ay may isang manghahabi at sa likod ng bawat manghahabi ay may kuwento ng katatagan, sining at pamilya. Upang lubos na maunawaan ang kaluluwa ng bayong, naglakbay kami sa isang maliit na bayan sa Laguna na kilala sa komunidad nito ng mga manghahabi ng pandan. Dito, nakilala namin si Nanay Elena, isang 68 taong gulang na babae na naghahabi ng bayong mula pa nung siya'y bata. Itong mga kamay ko, ito na ang nagpaaral sa mga anak ko. Ang mga kamay kong ito ang nagpaaral sa mga anak ko. Para sa kanya at sa marami pang iba, ang paghabi ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Ang paghahabi ay isang gawaing pangkomunidad. Nagbabahaginan sila ng mga kuwento, shismis, at tawanan habang nagtatrabaho. Yung mga bata ngayon, mas gusto na sa computer o cellphone. Kaunti na lang ang interesadong matuto ng paglalala. Mas gusto ng mga kabataan ngayon ang computer o cellphone. Kakaunti na lang ang interesadong matuto kung paano maghabi. Maari ring hindi matatag ang kita. Ang presyo ng isang simpleng bayong ay madalas na napakababa sa lokal na pamilihan na halos hindi sapat na kabayaran para sa mahabang oras ng mahirap na trabahong ibinubuhos dito. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nagpapatuloy ang mga manghahabi. Ang kanilang pagmamahal sa kanilang sining at ang pagnanais na mapanatili ang kanilang pamana ay mas malakas kaysa sa anumang hamon na kanilang kinakaharap. Sila ang mga hindi kilalang bayani ng ating kultura, ang mga tagapag-alaga ng isang tradisyon na madaling mawala. Ang bayong ay higit pa sa isang praktikal na gamit, isa itong makapangyarihang simbolo na nagsasabi ng marami tungkol sa mga pagpapahalagang Pilipino. Sa kaibuturan nito, kinakatawan nito ang pagiging simple. Sa isang mundong palaging komplikado at materialistiko, ang bayong ay isang paalala ng isang mas simpleng paraan ng pamumuhay. Ito ay simple. Ito ay may pakinabang. Ito ay tapat. Ang halaga nito ay nasa gamit at likas na ganda nito. Ang bayong ay isang mabisang simbolo ng komunidad. Ang paglikha nito ay madalas na isang gawaing pangkomunidad. Sa palengke, ang bayong ang nagpapantay-pantay sa lahat. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Ikinokonekta nito ang suki sa tindera, isang ritual ng araw ng palengke na nagpapatibay sa ugnayan ng bayan. Ang pagbili ng direkta mula sa isang manghahabi o tindera ay sumusuporta sa lokal na kasanayan at pagsisikap. Hindi sa mga korporasyong walang mukha. Sinasalamin nito ang ating pagiging mapamaraan, pagkamalihain, ang ating diwa ng pagtutulungan bayanihan. Sa mundo ngayon, hinaharap natin ang isang krisis sa kapaligiran na may napakalaking sukat at isa sa mga pinakamalaking kontrabida sa kuwentong ito ay ang single-use plastic. Nasasakal ang ating mga karagatan, umaapaw ang ating mga landfill, nagdurusa ang ating mga hayop. Lahat dahil sa ating paggalulong sa kaginhawaan ng mga plastic bag. Ngunit paano kung ang solusyon sa modernong problemang ito ay kasama natin sa simula't simula pa? Paano kung ang bida sa kuwentong ito ay ang ating abang, tradisyonal na bayong? Ang bayong sa kanyang kalikasan ay ang original na eco bag. Ang isang karaniwang plastic bag ay gawa sa petrolyo, isang non-renewable resource. Ang produksyon nito ay kumukonsumo ng enerhiya at naglalabas ng mga greenhouse gas. Ginagamit ito sa karaniwan sa loob lamang ng 12 minuto, ngunit maaring abutin ng hanggang 1,000 taon bago mabulok at maging mga microplastic na dumudumi sa lupa, tubig at pagkain. Ang bayong naman, sa kabilang banda, ay gawa sa mga renewable na materyales mula sa halaman. Ang mga halamang ginagamit sa paggawa nito ay tumutulong pa ngang sumipsip ng carbon dioxide habang tumutubo. Ang bayong ay ehemplo ng isang circular economy. Matibay, muling nagagamit at nabubulok. Kapag natapos na ang buhay nito, maaari itong i-compost at ibalik sa lupa na nagpapayaman sa lupa. Sa bawat pagpili mo ng bayong sa halip na plastic bag, gumagawa ka ng isang mulat na desisyon na maging bahagi ng solusyon. Habang nagpatupad ang mga lungsod ng pagbabawal sa mga single-use plastic, nararanasan ng bayong ang isang karapat-dapat na muling pagsikat.
Niyayakap ito ng isang bagong henerasyon bilang isang praktikal na alternatibo sa plastic. Dahil tradisyonal ang bayong ay hindi nangangahulugang naiwan na ito sa nakaraan. Binibigyan ito ng mga Pilipinong designer at social entrepreneur ng bagong buhay. Kinukuha ang klasikong hobby at nilalagyan ito ng modernong estilo. Ginagawang isang magarang fashion accessory ang simpleng pampalingking bag. Sumisikat hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Nakikita natin ngayon ang mga bayong sa nakasisilaw na iba't ibang hugis, sukat at kulay. Mga tote, magagarang clutch, usong backpack, mga bag para sa laptop. Ang mga disenyong pininturahan ng kamay, berda, hawakang gawa sa kahoy, leather na strap at makukulay na pompom ay ginagawang sining ang bawat bayong. Sa pagliha ng demand para sa mga high-end na bayong, tinutulungan ng mga designer na mapataas ang halaga ng sining ng mga manghahabi. Ikinokonektan mga social enterprise ang mga manghahabi sa mas malawak na merkado at tinitiyak ang patas na kabayaran. Maaring magsabay at magpayaman sa isa't isa ang tradisyon at modernidad. Sa kabila ng kamakailang muling pagsikat nito at modernong pagbabago, ang hinaharap ng tradisyonal na bayong ay hindi walang mga hamon. Isa sa mga pinakamalaking banta ay ang posibleng paghina ng mismong sining. Naaakit ang mga kabataan sa mas mabilis at mas madaling trabaho sa mga lungsod o sa pang-akit ng digital na mundo. Ang pagkakaroon mga hilaw na materyales tulad ng dahon ng pandan at puri ay nanganganib dahil sa deforestation, land conversion, development at climate change. Maaring ubusin ng mga puwersang ito ang mga likas na tirahan kung saan tumutubo ang mga halamang ito. Ang kompetisyon mula sa mga mura, mass-produced na alternatibo at mga imported na imitasyong native-style na bag ay maaaring makasira sa mga tunay na manghahabi. Dahil dito, nahihirapan ang mga lokal na artisan na makipagkumpetensya at kumita ng patas na sahod. Ang pagharap sa mga hamong ito ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap, mga programang sumusuporta sa mga kabataan na matuto ng mga tradisyonal na sining at mas matibay na mga patakaran sa kapaligiran. Nanawagan ito sa mga mamimili na maging mapanuri at piliin ang mga tunay at lokal na gawang produkto kaysa sa mga murang imitasyon. Ang kaligtasan ng bayong ay nakaugnay sa kalusugan ng ating kapaligiran. Hindi natin maaring magkaroon ng isa kung wala ang isa. Ngayong gabi ating nilahad ang kuwento ng bayong. Nakita natin kung paano ito higit pa sa isang bag lamang. Isa itong piraso ng ating kasaysayan. Produkto ito ng talino ng Pilipino. Pinagkukunan ito ng kabuhayan ng ating mga komunidad. Isa itong kampeon para sa kapaligiran. Isa itong canvas para sa modernong pagkamalihain. Kapag may pagpipilian ka, piliin ang bayong. Bilhin ito sa mga lokal na palengke. Bilhin ito sa mga community-based enterprise. Bilhin ito mula mismo sa mga manghahabi. Iregalo ito sa mga kaibigan dito at sa ibang bansa. Bawat pagbili ay isang boto ng tiwala sa ating kultura. Turuan natin ang ating mga anak tungkol sa bayong. Ipakita natin sa kanila ang ganda ng mga bagay na gawa sa kamay at ang kahalagahan ng sustainability. Bawat pagbili ay isang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating pamana. Dalhin natin ang bayong ng may pagmamalaki. Hayaan nating maging embahador natin ito sa mundo. Sabihin sa kanila, ito ay isang bayong, gawa sa kamay ng may pagmamahal sa Pilipinas. Mabuti ito para sa kapaligiran. Ito ang ating pamana, ating ipinagmamalaki, Tatak Pinoy. Ang bayong ay hindi lang isang bag. Ito ay isang alamat at kasaysayan na hindi kailan malilimot bilang isang Pilipino. Please like, share, and subscribe for the next upload content. This is Botardo Channel. God bless everyone. Thank you so much for watching. See you next video.